Ako si Ali Al Maktoum, isang chef at may-ari ng 7 fine dining restaurant sa Dubai. Alam ng lahat sa aming angkan na kung gusto mong patahimikin ang isang royal banquet sa loob ng 10 segundo, kailangan mo lang akong palakarin at sabihing, ngayong gabi, maghahain tayo ng pagkaing Pilipino. Lagi kong pinagtatawanan ang mga salitang iyon. Sa aking paningin, ang pagkaing Pilipino ay pagkaing kalye lamang, mabango sa bawang, patis, at bagoong. Ito ay pagkain ng mga mahihirap sa mga palengke, hindi isang bagay na dapat ilagay sa mga gintong mesa ng maharlika. Minsan na akong nagsulat sa isang pandaigdigang magazine. Kung gusto mo ng maanghang, maasim at nakakalitong lasa, pumunta ka sa Maynila. Ngunit kung gusto mong maranasan ang karangyaan ng panlasa, manatili ka sa Dubai. Ang kolum na iyon ay kumalat hanggang sa maging isang meme sa mga Arab chef. Ngunit isang araw, ipinatawag ako ni Sheikh Mohammed bin Zayed. Sinabi niya sa akin nang may malumanay ngunit matatag na tinig, Ali, ikaw ang magiging head chef para sa hapunan na magpaparangal sa mga mahahalagang panauhin mula sa 10 bansa. At kailangan mong magkaroon ng kahit isang putahing Pilipino sa mesa. Halos mapaluhod ako sa sahig. Kamahalan, maawa po kayo, palitan ninyo ang inyong utos, pakiusap ko. Ngumiti lamang siya at sinabi ang isang pangungusap. Narinig ko na labis mong minamaliit ang pagkaing Pilipino. Kaya, kailangan mong matuto ng personal sa Maynila sa loob ng 3 araw. Kung pagbalik mo ay ganoon pa rin ang iyong iniisip, hindi kita pipilitin. Wala akong pagpipilian. Pagkalipas ng 3 araw, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport na puno ng pagkasuklam sa aking isipan. Ang mainit at maalinsangang hangin ay dumampi sa aking mukha na parang basang tuwalya. Ang dami ng tao ay halos hindi ako makahinga. Ang mga anunsyo ay umalingaw-ngaw sa wikang Filipino na wala akong maintindihan. Itinaas ko ang aking kamay upang takpan ang aking ilong nang hindi namamalayan. Ang VIP van na inayos ng palasyo ay naipit sa gitna ng EDSA ng halos 1 oras. Ang trapiko ay napakabigat na gusto ko nang umiyak. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa paligid. Nakita ko ang mga motorsiklong sumisingit sa harap ng mga sasakyan, mga jeepney na umuugong ng malakas, at ang amoy ng usok na may halong amoy ng pagkaing kalye na pumapasok sa sasakyan. Bumulong ako sa sarili. Ito ang Pilipinas. Sa wakas, gumalaw din ang sasakyan. Ngunit ang lalong nagpagulat sa akin ay nang may isang ambulansya na nagpatunog ng sirena. Lahat ng sasakyan sa harapan namin, maging ito man ay isang Mercedes-Benz o isang motorsiklo, ay tumabi ng sabay-sabay. Walang isa man lang na bumusina, kumunot ang aking noo. Bakit kailangan nating mag-aksaya ng oras para sa isang ambulansya? Sa Dubai, mayroon kaming espesyal na lane para sa mga maharlika. Ngumiti ang driver at sumagot sa Ingles na may puntong Pilipino. Dito po, naniniwala kami na ang buhay ng bawat tao ay pantay-pantay, mahirap man o mayaman. Tumawa ako ng mahina. Pantay-pantay? Bakit napakarami pa ring mahirap? Hindi siya sumagot, ngunit lalong lumapad ang kanyang ngiti. Nakarating ako sa isang 6-star hotel sa Makati. Ang suite na tinutuluyan ko ay nagkakahalaga ng 20,000 piso bawat gabi, ngunit pakiramdam ko ay masyadong mura pa ito. Ang mga kurtina ay manipis at tanaw ang mga gusaling itinatayo na puno ng alikabok. Kinuha ko ang aking telepono at agad na nag-post ng isang story. Unang araw sa Maynila, ang lungsod na may pinakamalalang trapiko sa mundo. Bago matulog, nakatanggap ako ng mensahe mula sa punong chef ng kamahalan. Bukas ng alas 7 ng umaga, may susundo sa iyo papunta sa isang tunay na palengke. Sumagot ako, hindi ako interesado sa mga palengke. Gusto ko ng fine dining restaurant lamang. Hindi na siya sumagot. Kinaumagahan, eksaktong alas 7 ay may van na pumarada sa lobby. Ang driver ay isang lalaking nasa 50 anyos, nakasuot ng malinis na puting polo shirt. Yumuko siya ng bahagya at magalang na nagsalita. Magandang umaga po, Mr. Ali. Ako po si Mang Jose. Dadalhin ko po kayo sa palengke ng Quiapo. Sumakay ako sa sasakyan na puno ng pagkainis. Ngunit ang haharapin ko sa susunod na 3 oras ay magpapanganga sa akin at iyon ang simula ng 3 araw na babago sa akin magpakailanman. Hindi ko pa alam na ang bagoong na dati kong tinatawag na mabaho ay magiging sangkap na ilalagay ko sa mga pinggan ng maharlikang pamilya ng Dubai sa mga darating na buwan. Ngunit sa ngayon, ako pa rin ang dating Ali, ang taong pinagtatawanan ang Pilipinas at malapit nang matuklasan ang pinakamasakit na katotohanan sa kanyang buhay.
Ang ikalawang araw ko sa Maynila ay nagsimula sa sukdulang pagkainis. Lumiko ang van ni Mang Jose sa isang makipot na eskinita na puno ng mga kariton ng pagkain. Ang amoy ng pritong mantika na may halong amoy ng tuyo ay agad na pumasok sa aking ilong nang buksan ko ang bintana. Itinaas ko ang aking manggas upang takpan ang aking ilong, hindi pinapansin ang tingin ni Mang Jose. Nandito na po tayo. Palengke ng Quiapo, sabi niya, ngumingiti ng malapad hanggang sa makita ang kanyang gintong ngipin. Bumaba ako mula sa sasakyan suot ang aking mamahaling sapatos na gawa sa Italy. Ang sahig ng palengke ay basa at maputik mula sa natunaw na yelo. May mga piraso ng gulay na lumulutang sa maruming tubig. Isang tindera ang sumigaw upang tawagin ang mga customer sa isang matinis na boses na nagpagulat sa akin. Automatiko akong umatras. Dito po ba? Tanong ko sa isang paos na boses. Opo, sagot ni Mang Jose. Ang tunay na palengke ng mga taga Maynila. Tumingin ako sa paligid. Walang malamig na aircon, walang magagandang ilaw na LED, walang mga digital na karatula ng presyo. Mayroon lamang mga lumang stall na gawa sa kahoy na siksikan at halos hindi ka makalakad. Isang tindera na nakasuot ng lumang sando ang nakaupo habang nagtatapas ng niyog gamit ang isang malaking itak. Mga maliliit na bata ang nagtatakbuhan sa gitna ng mga basang basura. Pakiramdam ko ay napunta ako sa ibang mundo. Isang mundong hindi ko kailanman gustong pasukin. Naunang naglakad si Mang Jose patungo sa isang tindera. Aling Nena, may customer po ako galing Dubai. Gusto raw pong makita ang pinakamagagaling dito sa palengke natin. Tumingala si Aling Nena at ngumiti ng malapad. Naku, ang gwapong Arabo. Halika, tikman mo itong sinigang ko. Bago pa ako makatanggi, sumandok na siya ng mainit na sabaw sa isang maliit na mangkok at iniabot sa akin. Umatras ako. Salamat po, pero katatapos ko lang mag-almusal. Tumawa si Aling Nena. Ay, suplado ka ba? Halika, ipapatikim ko sa iyo ang asim kilig para magising ka. Sinimulan niyang ihanda ang mangkok. Ang amoy ng sampalok at hipon ay lumutang sa hangin. Tumingin ako kay Mang Jose na para bang humihingi ng tulong, ngunit mas lalo pa siyang ngumiti. Sige na po, Mr. Ali, tikman ninyo. Masarap po talaga yan. Gusto kong tumanggi, ngunit natatakot akong maging bastos, kaya't tinanggap ko ang kutsarang inabot ni Aling Nena. Sa unang subo, halos mapasigaw ako. Maaasim na nakakangilo, mainit at malinamnam. Bakit ganito kasarap? Ang lahat ng lasa ay perpektong naghahalo sa aking bibig na parang isang orkestra. Natigilan ako ng 3 segundo. Tumawa ng malakas si Aling Nena. O ano na, gwapong Arabo. Dahil ayokong mapahiya, marahan akong tumango. Hindi masama. Humagalpak ng tawa si Mang Jose. Hindi masama? Halikayo, ipapakita ko sa inyo ang mas magagaling pa. Patuloy siyang naglakad. Dinaanan namin ang isang tindahan ng mga naglalakihang sugpo na gumagalaw pa ang mga galamay sa isang batya. Dinaanan namin ang isang tindahan ng mga halamang gamot na may matapang na amoy na nagpatigil sa akin para amuyin ito. Bawat lugar na aming dinadaanan, ang mga tindero ay nag-aalok sa akin ng pagkain upang tikman ng hindi nagtatanong. Hilaw na mangga na may bagoong, mainit na bibingka, maliliit na kwek-kwek at inihaw na isaw. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Bakit ang mga pagkaing mukhang marumi ay ganito kasarap? Pagkatapos ay nakarating kami sa isang tindahan ng tinapa. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na maputi na ang buhok. Nag-angat siya ng isang malaking tinapang bangus na bagong hango sa pausukan. Ang bango nito ay kumalat sa buong palengke. Tikman mo, iho. Sariwa yan, kahapon lang nahuli. Nag-alinlangan ako. Ngunit sa huli ay kumuha ako ng kapiraso at isinubo ito. Malutong sa labas, malambot sa loob, at may perpektong alat at tamis mula sa usok. Nakakain ako ng 3 piraso nang hindi namamalayan. Tumawa ng mahina ang matanda. Gusto mo pala ng isdang Pilipino, ha? Tumango ako ng hindi nag-iisip. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang pangungusap na hindi ko malilimutan. May mga disyerto kayo, wala kami niyan, pero mayroon kaming libu-libong isla. May langis kayo, wala kami niyan, pero may bayanihan kami. May pera kayo, hindi kami ganoon karami, pero mayaman kami sa lasa. Nakatayo lang ako roon, tinapik ni Mang Jose ang aking balikat. Tara na po, marami pa kayong ikagugulat. Sa biyahe pabalik, tahimik lang ako. Sa isip ko, paulit-ulit kong nakikita ang mga imahe ng maruming palengke na puno ng buhay. Ang mga taong nakangiti kahit pagod, ang mga batang naglalaro sa gitna ng amoy ng pagkain,
ang mga tinderang tumatawa habang tumatawag ng customer. Nagsimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Tila may gumagapang sa aking puso at unti-unti nitong nilalamon ang aking kayabangan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel na busog na busog. Binuksan ko ang notes sa aking telepono at nag-type ng mensahe para sa punong chef. Siguro kailangan kong humingi ng paumanhin kay kamahalan. Hindi ko pa lubos na naiintindihan, ngunit nagsisimula ko ng maunawaan kung gaano katagal na akong nagkakamali. Binura ko ang mensaheng iyon at nag-type ng bago. Bukas, gusto kong mag-aral magluto ng pagkaing Pilipino. Pakiusap, hanapan ninyo ako ng isang mahusay na guro. Ipinadala ko ito nang hindi namamalayan kung ano ang aking ginagawa. Nang gabing iyon, nanaginip ako tungkol sa bagoong. Nanaginip ako tungkol sa lasang maalat, matamis at malinamnam. Nanaginip ako tungkol sa mukha ni Aling Nena na nakangiti sa akin sa gitna ng palengke na dati kong hinahamak. Nagising ako na may isang pakiramdam na hindi ko pa naramdaman noon. Isang pagkauhaw sa kaalaman na magdadala sa akin sa bagay na pinakakinatatakutan ko ang pag-amin na ako ay nagkamali. Ikatlong araw, nagising ako ng alas 5 ng umaga. Hindi dahil sa jetlag kundi dahil natatakot akong mahuli. Si Mang Jose ay naghihintay na sa lobby ng alas 6:30. Nagmano siya sa akin at inabutan ako ng isang supot na papel. Bibingka at mainit na kaping barako po. Kainin niyo bago kayo mag-aral. Tinanggap ko ito ng may hiya. Kahapon, hinamak ko ang palengke. Ngayon ay kumakain ako ng kakanin mula sa isang supot na papel. Dinala kami ng sasakyan sa labas ng syudad, sa probinsya ng Pampanga. Dinaanan namin ang mga tulay at mga lugar na hindi ko akalaing may nakatira. Mga lumang bahay na kahoy sa tabi ng ilog, mga tricycle na nakapila sa kanto. Sa wakas, huminto kami sa harap ng isang 2 palapag na bahay na kahoy na may bubong na yero. Isang karatula na gawa sa kahoy ang nakasulat ng kamay, Kusina ni Lola Maria, nagtuturo ng tunay na lutong Pilipino. Tiningnan ko ang karatula at natawa ng mahina. Isang paaralan sa pagluluto na mukhang bahay ng mahirap, ngumiti si Mang Jose. Si Lola Maria po ay minsan nang nagluto para sa isang presidente ng Amerika noong bumisita siya sa Pilipinas 30 taon na ang nakalipas. Pero pinili niyang bumalik dito sa luma niyang bahay para magturo sa mga kabataan ng libre. Bumukas ang pinto at isang matandang babae na puti na ang buhok at nakasuot ng duster ang lumabas upang salubungin kami. Napakaliit niya, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo sa kusina. Isang Arabo ang gustong mag-aral magluto ng pagkaing Pilipino? Itinaas ni Lola Maria ang kanyang kamay upang magmano sa akin. Nagmano ako pabalik nang hindi namamalayan. Opo, nandito po ako para humingi ng tawad sa paghamak ko sa pagkaing Pilipino, sabi ko nang hindi sinasadya. Tumawa ng malakas si Lola Maria. Huwag kang humingi ng tawad, iho. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang pagkaing Pilipino. Dinala niya ako sa kanyang kusina. Isang kusina na nagpagulat sa akin, isang lumang kalan na may kalawang. Isang itim na kawali na sa sobrang luma ay makintab na. Isang kutsilyo na basag ang hawakang kahoy ngunit napakatalas ng talim. Isang antigong refrigerator na mayroon pang sticker ng Pasko ng 1995. Tumingin ako sa paligid at mahinang nagtanong, Lola, bakit hindi po kayo bumili ng mga bagong gamit? Kinuha ni Lola Maria ang isang bote ng patis at inalog ito. Ang mga bagong gamit ay hindi nagpapasarap sa pagkain, iho. Ang nagpapasarap sa pagkain ay ang kamay at puso ng nagluluto. Binuksan niya ang isang malaking bayong sa tabi. Puno ito ng mga sariwang kalamansi, bagoong, siling labuyo, at dahon ng sampalok. Ngayon, magluluto tayo ng adobong manok at pansit bihon na may hipon. Tumango ako. Ngunit sa isip ko, napakadali naman yan. Sinindihan ni Lola Maria ang kalan. Ang asul na apoy ay tumaas. Kumuha siya ng gata mula sa isang niyog na kakayod lang kaninang umaga at ibinuhos ito sa kawali. Ang bango ng sariwang gata ay kumalat sa buong bahay. Nasinghot ko ito nang hindi namamalayan. Iho, nakaamoy ka na ba ng ganito kasariwang gata? Tanong niya. Umiling ako. Pinatikim niya ako ng isang kutsara, matamis, malinamnam at mabango. Napapikit ako. Pagkatapos, nagsimulang magdikdik si Lola Maria ng bawang at paminta sa isang lumang pandikdik na gawa sa bato. Ang tunog ay ritmiko, parang musika. Hindi siya gumamit ng blender. Hindi siya gumamit ng mamahaling mortar and pestle. Bakit hindi kayo gumamit ng blender? Tanong ko. Ngumiti si Lola Maria.
Masyadong iniinit ng blender ang mga sangkap. Nagiging mapait ang lasa, ngunit sa pagdidikdik, dahan-dahang lumalabas ang aroma. Pinanood ko siyang magluto ng matagal. Pawis na siya, ngunit nakangiti pa rin. Pagkalipas ng ilang minuto, inilagay niya ang ginisa sa kawali kasama ng suka at toyo. Ang amoy ng bawang at laurel ay kumalat sa hangin. Subukan mo ito, sabi niya. Nag-abot ng isang maliit na kutsara. Hinipan ko ito at isinubo. Maalat at maasim, ngunit hindi nakakasuya. May tamis mula sa sibuyas, ngunit hindi nakakaumay. Napakabango ng mga sangkap na gusto ko nang maiyak. Bakit? Bakit ganito kasarap? Tanong ko sa nanginginig na boses. Mahinang sumagot si Lola Maria. Dahil niluluto natin ito ng may puso, iho. Nagluluto kayo ng pagkain gamit ang pera, pero kaming mga Pilipino, nagluluto kami gamit ang pagmamahal. Natigilan ako. Pagkatapos, tinuruan niya akong magluto ng pansit. Ginamit niya ang parehong kawali na pinaglutuan ng adobo. Hindi na kailangang hugasan. Ang lasa ng adobo na naiwan sa kawali ang lalong magpapasarap sa pansit. Sinubukan kong magluto. Nanginginig ang aking mga kamay kaya't naputol ang mga noodles. Dumulas ang hipon mula sa sandok. Tumawa si Lola Maria. Ayos lang yan, iho. Ang pansit ay niluluto ng may puso, hindi lang gamit ang kamay. Sa huli, ang aking nilutong pansit ay hindi maganda. Putol-putol ang noodles at medyo sunog ang hipon. Ngunit tinikman ito ni Lola Maria at tumango. Masarap, iho. May puso. Kinain ko ang pansit na ako mismo ang nagluto. Hindi ito perpekto, ngunit napaiyak ako nang hindi namamalayan. Umupo si Lola Maria sa tabi ko. Iho, naisip mo na ba kung bakit mayayaman ang mga Arabo pero marami sa kanila ang malungkot pa rin? Natahimik ako dahil nasa inyo na ang lahat, maliban sa kaligayahan na mula sa maliliit na bagay. Kaming mga Pilipino, mahirap kami, pero masaya kami sa lasa ng isang sausawan, sa ngiti ng isang tindera, sa halakhak sa isang palengke. Yumuko ako. Nang gabing iyon, inihatid ako ni Mang Jose pabalik sa hotel. Sa daan, nakita ko ang isang billboard para sa isang International Food Festival sa Dubai, ang event kung saan ako dapat ang head chef sa loob ng 3 buwan. Kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng mensahe sa punong chef. Gusto kong palitan ang menu. Ihahain ko ang adobong manok at pansit at gagawin ko itong isang menu na magpapatahimik sa maharlikang pamilya ng Dubai sa loob ng 10 segundo. Ipinadala ko ito, itinaas ko ang aking kamay at nagpasalamat kay Mang Jose. Salamat po sa pagdala niyo sa akin kay Lola Maria. Ngumiti si Mang Jose. Bukas, marami pa kayong ikagugulat. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang isip ko ay puno ng amoy ng suka, bawang, at ng sarili kong mga luha. 3 araw sa Maynila, hindi pa ako nangangalahati, ngunit alam kong talo na ako. Talo sa Pilipinas, talo sa isang bote ng patis. Talo sa isang matandang babae na wala man lang bagong kalan ngunit may pusong mas malaki pa sa buong disyerto. At iyon ang katapusan ng dating ali at ang simula ng bagong ali na babalik sa Dubai. Dala ang isang katotohanang walang sinuman ang gustong marinig na ang pinakadakilang pagkain sa mundo ay hindi nilikha sa mga gintong kusina, kundi sa isang lumang kusinang kahoy na puno ng pagmamahal. Ika-4 na araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa Dubai. Ang galit na boses ng punong chef ay umalingaw-ngaw. Ali, nababaliw ka na ba? Ihahain mo talaga ang adobo at pansit sa maharlikang mesa? Natahimik ako ng 3 segundo at sumagot sa isang boses na hindi ko pa nagamit noon, opo. At sisiguraduhin kong mapapatahimik ko si kamahalan sa loob ng 10 segundo. Natahimik ang kabilang linya bago bumuntong hininga. Kung gayon, kailangan mo itong patunayan. Bukas ng umaga, isang komite ng mga food taster ang darating sa Maynila. Kung hindi papasa ang iyong menu, aalisin ka bilang head chef. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglakad-lakad ako sa aking mamahaling suite. Binuksan ko ang aking computer at tiningnan ang aking mga recipe ng fine dining sa Dubai foie gras, A5 Wagyu, caviar. Lahat ay perpekto, lahat ay mamahalin. Ngunit bakit pakiramdam ko ay walang laman ang mga ito? Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Lola Maria ng 2:00 ng madaling araw. Lola, kailangan ko po ng tulong ninyo. Sumagot siya sa isang inaantok na boses ngunit may halong tawa. Halika, iho, may bakanteng kwarto ako para sa iyo. Kinaumagahan,
Dinala ko ang lahat ng aking chef's uniform sa bahay ni Lola Maria. Ngayon, gagawa tayo ng isang menu na tunay na magpapatahimik sa maharlikang pamilya ng Dubai, sabi niya. At kinuha ang kanyang bayong para mamalengke ng alas 5 ng umaga. Sumama ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na tinakpan ang aking ilong. Bumili kami ng malalaking sugpo, sariwang niyog, at mga gulay. Sabi ni Lola Maria, ang masarap na sangkap ay hindi kailangang maging mahal, kailangan lang sariwa. Pagbalik sa bahay, pinagawa niya ako ng sarili kong adobo. Naggisa ako hanggang sa manginig ang aking mga braso at tumulo ang aking mga luha. Hinawakan ni Lola Maria ang aking kamay at bumulong, dahan-dahan lang iho. Hayaan mong huminga ang mga sangkap. Nagpatuloy ako hanggang sa bumango ang bawang at sibuyas. Pagkatapos, pinagawa ako ni Lola Maria ng adobong foie gras. Oo, ang foie gras na dati kong itinuturing na pinakamasarap sa mundo. Inilagay niya ito sa adobong niluto ko. Nagulat ako at napasigaw. Lola, masasayang po yan. Ngumiti siya. Tingnan natin. Iniahon niya ang foie gras na perpekto ang pagkakaluto, inilagay sa dahon ng saging at binuhusan ng kumikinang na sarsa ng adobo. Tinikman ko ito. Ang foie gras ay malambot at natutunaw sa bibig. Ngunit ang lasa ng adobo ay nagbigay dito ng bagong dimensyon na hindi ko pa natitikman. Ito ay maalat, maasim, matamis, at malinamnam. Isang kasal sa pagitan ng karangyaan ng Pransya at ng pagiging simple ng Pilipinas. Pagkatapos ay nagluto si Lola ng pansit. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit kami ng tiger prawns mula sa Dubai na ipinadala ko. Niluto sa luma at itim na kawali ni Lola, gamit ang suka na siya mismo ang gumawa at patis na galing sa probinsya. Ako mismo ang nagluto hanggang sa mapuno ng usok ang kusina. Inilagay niya ito sa isang plato at binudburan ng tinadtad na chicharon at kalamansi. Tinikman ko ito. Ito ang pinakamasarap na pansit na natikman ko sa buong buhay ko. Alas 3 ng hapon, dumating ang komite mula sa Dubai. 4 na lalaking nakasuot ng itim na suit at sapatos na gawa sa balat ng buwaya. Umupo sila sa lumang mesa na kahoy sa bahay ni Lola nang walang imik. Inihain ni Lola Maria ang adobong foie gras. Nanigas ako sa kaba. Kumuha ng isang piraso ang unang miyembro. Natahimik siya ng 10 segundo at ibinaba ang kanyang kutsara. Ano ito? Tanong niya. Sumagot ako sa nanginginig na boses. Adobong foie gras po. Tiningnan niya ako at sinabi ang isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Akala ko, natikman ko na ang pinakamasarap na foie gras sa mundo. Nagkamali ako. Tinikman ng ikalawang miyembro ang pansit. Huminto siya sa pagmuya at ipinikit ang kanyang mga mata. Maalat, pero perpekto. Ang ikatlo at ika-4 na miyembro ay hindi nagsalita. Kumain lang sila hanggang sa maubos ang laman ng plato. Sa huli, itinaas ng pinuno ng komite ang kanyang kamay at nagmano kay Lola Maria. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at sinabi, Ali, ikaw ang magiging head chef at ang menu ng Pilipinas ay dapat nasa gitna ng mesa. Napaluhod ako at umiyak ng hindi namamalayan. Tinapik ni Lola Maria ang aking likod. Huwag kang umiyak, iho. Simula pa lang ito. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang punong chef. Panalo po ako at sisiguraduhin kong mapapatahimik ko si Kamahalan sa loob ng 10 segundo. Tumawa ang nasa kabilang linya. Hinihintay ko. Yan. Ibinaba ko ang telepono at lumingon kay Lola Maria. Lola, hindi ko pa po lubos na naiintindihan pero nagsisimula ako ng malaman kung bakit napakadakila ng pagkaing Pilipino. Ngumiti siya. Bukas, dadalhin kita sa isang taong mas makakapagpaunawa sa iyo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang isip ko ay puno ng lasa ng adobong foie gras, isang lasa na pinagsama ang karangyaan at kapakumbabaan. Alam kong papasok ako sa pinakamalaking pagbabago sa aking buhay, isang punto kung saan kailangan kong iwanan ang aking kayabangan upang tanggapin ang isang masakit ngunit magandang katotohanan, ang katotohanang tinatawag na pagkaing Pilipino. At bukas, makikilala ko ang isang bagay na mas magpapaiyak sa akin kaysa ngayon. Ika-5 araw, nagising ako ng 4:30 ng umaga. Si Lola Maria ay naghihintay sa labas ng bahay kasama ang isang lumang motorsiklo. Inabutan niya ako ng isang kupas na pink na helmet. Sakay na, iho. Medyo malayo ang pupuntahan natin. Tiningnan ko ang motorsiklo at napalunok. Lola, saan po tayo pupunta? Sa bahay ng kapatid ko sa Pampanga. 40 taon na siyang nagluluto para sa feeding program ng simbahan.
Sumakay ako sa likod niya nang walang tanong. Umalis kami habang madilim pa. Ang malamig na hangin ay humampas sa aking mukha. Ang amoy ng mga palayan ay humahalimuyak. Pagkalipas ng 2 oras, huminto kami sa harap ng isang lumang simbahan sa tabi ng ilog. Walang turista, tanging mga lokal na nag-aalay ng tulong. Dinala ako ni Lola sa likod ng simbahan. Doon, may isang kusinang gawa sa kawayan. 3 malalaking kalan na ginagatungan ng kahoy ang nakalinya. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok ang nagsisindi ng apoy. Siya si Lolo Renato, ang kapatid ni Lola Maria. Nagmano siya sa akin at ngumiti. Isang Arabo ang gustong matuto magluto para sa simbahan? Nagmano ako pabalik. Opo Lolo, gusto ko pong malaman kung ano ang tunay na diwa ng pagkaing Pilipino. Tumawa si Lolo Renato ng malakas. Ang tunay na pagkain ay ang pagkaing walang natitira kahit isang butil. Pinakita niya sa akin ang isang malaking kaldero ng kanin na niluluto sa ibabaw ng apoy. Ang bango ng bagong saing na bigas ay nakakatakam. Pagkatapos, pinatulong niya akong maghiwa ng kangkong. Halos mahiwa ko ang aking daliri. Tumawa si Lolo at hinawakan ang aking kamay. Dahan-dahan lang iho. Nang araw na iyon, nagluto kami ng 4 na putahe para sa mga tao. Sinigang na baboy, pritong tilapia, bagoong gisado na may mga gulay, at minatamis na saging. Lahat ay gumamit ng mga lumang gamit sa kusina. Ngunit ang amoy na nagmumula rito ay hindi maipaliwanag. Nang matapos kumain ng mga tao, walang natira kahit isang butil ng kanin. Isang bata ang tumakbo palapit sa akin at nagmano. Ang sarap po ng luto ninyo. Salamat po. Nanigas ako. Nang hapong iyon, ipinakita sa akin ni Lolo Renato ang kanilang hardin ng gulay sa likod ng simbahan. Isang maliit na hardin kung saan lahat ay itinatanim mula sa mga lumang buto, walang kemikal na pataba, walang pestisidyo. May pera kayong pambili ng organic na gulay mula sa Europa, pero kami mismo ang nagtatanim, kumakain, at nagbabahagi. Tanong ko sa nanginginig na boses, paano po kung tagtuyot? Ngumiti si Lolo. Mas kaunti ang ibinabahagi, pero walang nagugutom. Nang gabing iyon, kumain kami ng magkakasama sa ilalim ng simbahan. Iisang putahe, iisang kutsara. Kinain ko ang bagoong na ginawa ni Lolo hanggang sa mapaiyak ako. Hindi dahil sa anghang, kundi dahil ngayon ko lang nalaman kung ano ang tunay na sarap. Mahinang nagsalita si Lolo Renato, akala mo ang masarap na pagkain ay dapat mahal. Ngunit itinuro sa amin na ang mabuting pagkain ay ang nagpapabusog sa tiyan at sa puso. Kung napapangiti mo ang kumakain, iyon ang pinakamasarap na pagkain. Umiyak ako roon at kinailangan pa akong tapikin sa likod ni Lolo at Lola. Nang gabing iyon, tinawagan ko muli ang punong chef. Hindi lang adobo at pansit. Ihahain ko rin ang bagoong gisado na may nilagang gulay sa maharlikang mesa. Tumawa ang nasa kabilang linya hanggang sa halos hindi na makahinga. Nababaliw ka na talaga. Sumagot ako sa pinakamatatag na boses sa aking buhay. Ngayon lang po ako nagkaroon ng katinuan. Ibinaba ko ang telepono at lumingon kay Lolo Renato. Lolo, pwede po ba akong manatili rito ng 2 pang araw? Ngumiti si Lolo at tinapik ang aking balikat. Kahit kailan mo gusto, iho. Ang simbahang ito ay hindi nagtataboy ng mga gustong matuto. Nang gabing iyon, natulog ako sa isang banig sa ilalim ng simbahan, nakikinig sa huni ng mga kuliglig at sa agos ng ilog. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakita ko ang imahe ng maharlikang pamilya ng Dubai na nakapalibot sa isang mesa, kumakain ng bagoong at nilagang gulay. Ngumiti ako sa dilim. Alam ko na kung ano ang gagawin ko sa handaan. Papatunayan ko sa mga dating tumatawa sa pagkaing Pilipino na mapapatahimik sila sa loob ng 10 segundo, hindi sa karangyaan, kundi sa pinakasimpleng katapatan. At bukas, haharapin ko ang pinakamabigat na pagsubok. Isang pagsubok na magpapapili sa akin sa pagitan ng karangalan ng maharlikang pamilya ng Dubai at ng katotohanang aking natuklasan. Ika-6 na araw, nagising ako sa tilaok ng manok at sa amoy ng mainit na lugaw na inihanda ni Lolo Renato. Dumating si Lola Maria, dala ang isang lumang telepono. Ali, may tumatawag sa iyo mula sa Dubai mula pa kaninang alas 5. Kinuha ko ang telepono na may kumakabog na dibdib. Ang malamig na boses ng punong chef ay umalingaw-ngaw. Ali, mayroon ka na lang 24 oras. Kung hindi papasa ang iyong menu sa huling pagtikim, aalisin ka sa pwesto at hindi ka na kailanman makakabalik sa maharlikang kusina. Napalunok ako. Opo,
Naiintindihan ko na tahimik ang kabilang linya bago magpatuloy at may masamang balita. Inanunsyo ni Prince Fazan na siya mismo ang darating bilang hurado. Siya ang pinakamatinding kritiko ng pagkaing Pilipino sa buong pamilya. Kung hindi mo siya mapatahimik sa loob ng 10 segundo, alam mo na ang mangyayari. Ibinaba ko ang telepono at nanginginig ang mga kamay. Lumapit si Lolo Renato. Anong nangyari, iho? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Umupo siya sa tabi ko at nagsalita sa malumanay na boses. Kung natatakot kang masira ang iyong pangalan, ibig sabihin, hindi mo pa talaga naiintindihan ang pagkaing Pilipino. Ang pagkaing Pilipino ay hindi natatakot kaninuman dahil hindi nito kailangang patunayan ang sarili kaninuman. Nang hapong iyon, dinala ako ni Lolo sa malaking kusina ng simbahan. May malaking pagdiriwang at ang mga taga-baryo ay nagtutulungan para magpakain ng libu-libong tao. Nakita ko ang isang eksena na halos magpaluhod sa akin. Mga mahihirap, may kapansanan, matatanda, ulila lahat ay tumutulong magluto ng may ngiti. Isa ang nagdidikdik ng bawang, isa ang naghuhugas ng gulay, isa ang nagsasaing. Walang naguutos, ngunit lahat ay organisado. Tinanong ko si Lolo, bakit po kayo nag-aaksaya ng oras para magluto ng libre? Sumagot si Lolo, dahil naranasan na naming magutom, iho. Ayaw na naming may magutom pang iba. Nanigas ako. Nang gabing iyon, nakapagluto kami ng halos 10,000 putahe, ngunit ang nagpaiyak sa akin ay walang natirang pagkain kahit isang subo. Lahat ng plato ay naubos. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Ihahain ko ang pinakasimpleng menu, isang menu na walang sinuman sa maharlikang pamilya ng Dubai ang nakatikim. Bagoong gisado, nilagang gulay, pritong galunggong, kanin at sausawan ng suka. Tinawagan ko ang punong chef ng 2:00 ng madaling araw. Ito lang po ang ihahain ko. Natahimik ng matagal ang kabilang linya bago sumigaw. Nababaliw ka na talaga, sumagot ako sa pinakamahinahon na boses. Ngayon lang po ako nagkaroon ng katinuan. Ika-7 araw, lumapag ang eroplano mula sa Dubai sa Naiya. Dumating si Prince Fazan kasama ang 10 iba pang hurado. Naghintay ako sa hotel suot ang puting chef's uniform na tinahi ni Lola Maria. Walang logo ng palasyo, walang gintong palamuti. Lumapit ang prinsipe na may malamig na ekspresyon. Tiningnan niya ako at sinabi sa isang boses na rinig ng lahat, Ali, pag-aaksayahin mo ba talaga ang oras ko sa pagkaing kalye? Nagmano ako at sumagot, Kamahalan, pakiusap, tikman ninyo muna. Inilapag ko ang isang bilao sa gitna ng gintong mesa. Bagoong sa isang maliit na palayok, mga sariwang gulay mula sa hardin ng simbahan, malutong na pritong galunggong na si Lolo Renato ang nagprito, at kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Natahimik ang lahat, tiningnan ng prinsipe ang bilao at tumawa ng malakas. Ito ang ihahain mo sa maharlikang pamilya? Mahina akong sumagot, Opo, kamahalan, dahil ito ang pagkaing bumuhay sa mga Pilipino sa loob ng libu-libong taon. At ngayon, hinihiling ko sa inyo na tikman ito ng may bukas na puso. Kinuha niya ang kutsara. Kumuha siya ng kanin at isinawsaw sa bagoong. Isinubo niya ito. 10 segundo ang lumipas. Ang silid ay napakatahimik. Ibinaba ng prinsipe ang kanyang kutsara. Namumula ang kanyang mga mata. At sinabi niya sa nanginginig na boses, Ali, akala ko ang masarap na pagkain ay dapat mahal. Pero nagkamali ako. Lumingon siya sa mga kasama. Tikman ninyo ngayon din. Lahat sila ay kumuha ng pagkain. Walang nagsalita, tanging ang tunog ng mga kutsara ang maririnig. Pagkalipas ng 10 minuto, naubos ang lahat. Itinaas ng prinsipe ang kanyang kamay upang punasan ang kanyang mga luha at nagsalita sa pinakamalumanay na boses. Ali, sa handaan, ikaw ang magiging head chef. At ang menu na ito ang magiging pangunahing putahe. Ipapaalam ko sa buong maharlikang pamilya na ang tunay na kadakilaan ay wala sa presyo, kundi sa lasa na nagpapangiti sa mga tao. Napaluhod ako at umiyak ng husto. Sina Lola Maria at Lolo Renato ay nakatayo sa isang sulok, nagmano sa prinsipe. Lumingon ang prinsipe sa kanila. Nagpapasalamat ako sa inyong dalawa sa pagtuturo sa isang Arabong tulad ko ng tunay na kahulugan ng salitang kabusugan. Nang gabing iyon bago matulog, nagsulat ako ng isang maikling mensahe sa punong chef. Babalik ako sa Dubai bukas. Dala ang isang banga ng bagoong at isang pusong na bago magpakailanman. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nananaginip ng maharlikang pamilya ng Dubai na nakapalibot sa isang mesa, kumakain ng bagoong at nagngingitian.
Alam ko na ngayon kung ano ang tunay na himala. Hindi ito ang pagpapakain sa mayayaman ng pagkain ng mahihirap. Ito ay ang pagpapaunawa sa mayayaman ng kahulugan ng salitang sapat. At bukas, babalik ako sa Dubai bilang unang Arabo na naghain ng bagoong sa isang gintong mesa. Gabi bago ako bumalik sa Dubai, nakaupo pa rin ako sa ilalim ng simbahan kasama sina Lolo Renato at Lola Maria. Madilim ang langit, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang agos ng ilog ang maririnig. Tinanong ko ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Lolo, Lola, paano kung ihain ko ang bagoong sa maharlikang mesa at pagtawanan nila ako? Paano kung sabihin nilang pinahiya ko ang palasyo? Sinindihan ni Lolo Renato ang isang lampara. Iho, kung pagtatawanan kanila, ibig sabihin hindi pa sila handang umunawa. Ngunit kung may isa man lang sa kanila na huminto sa pagtawa at susubukan itong tikman, sa araw na iyon, panalo na tayo. Inabutan ako ni Lola Maria ng isang banga ng bagong gawang bagoong. Dalhin mo ito at sabihin mo sa kanila na ito ang kinakain ng mga Pilipino mula pa noong unang panahon. Nakaligtas kami sa digmaan, sa gutom, sa lahat, dahil sa isang bangang ito at isang dakot ng kanin. Yumuko ako at nagmano sa kanilang dalawa hanggang sa dumampi ang aking noo sa sahig. Kinaumagahan, sumakay ako sa eroplano pabalik sa Dubai. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng aking chef's uniform at ng banga ng bagoong. Sa loob ng 10 oras na bayahe, hindi ako natulog. Isinulat ko ang bagong menu sa isang piraso ng papel, ang handaan ng pagiging sapat. Lumapag ang eroplano sa Dubai habang papalubog ang araw. Naghihintay si Sheikh Mohammed bin Zayed sa palasyo kasama ang 30 iba pang maharlika, kabilang si Prince Fazan na dating humamak sa akin. Nagmano ako sa kanilang lahat sa paraang Pilipino. Nagkatinginan sila sa pagtataka. Sinabi ng Sheikh, Ali, mayroon ka lang 1 oras para pahangain kami. Pumasok ako sa kusina ng palasyo. Ang kusinang dati ay sa akin, puno ng milyon-milyong dolyar na kagamitan. Ngayon, 1 kawali lang ang ginamit ko, isang itim na kawali na ipinadala ni Lola Maria. Binuksan ko ang banga ng bagoong. Ang matapang na amoy ay kumalat sa buong kusina. Marami sa mga dating kasamahan kong chef ang nagtakip ng ilong. Ngumiti ako at inayos ang pagkain sa isang bilao. Inilagay ko ang bagoong sa isang maliit na mangkok, inayos ang mga nilagang gulay, at ipinrito ang isda. Ako mismo ang nagdala ng bilao, hindi ako nagpatulong sa mga serbidor. Inilapag ko ito sa gitna ng 30 metrong gintong mesa. Natahimik ang silid. Tiningnan ni Prince Fazan ang bilao at tumawa ng malakas. Ano ito? Pagkain ng pulubi mula sa Pilipinas. Marami ang nakitawa. Nagmano ako at nagsalita sa mahinahong boses. Opo, kamahalan. Ito ang pagkaing bumuhay sa mga Pilipino sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, hinihiling ko sa inyo na tikman ito ng may bukas na puso. Ako mismo ang sumandok ng kanin at isinausaw sa bagoong at iniabot sa prinsipe. Tiningnan niya ako sandali at kinuha ang kutsara. 1 subo, 1, 2, 3. 10 segundo ang lumipas. Ibinaba ng prinsipe ang kanyang kutsara. Namumula ang kanyang mga mata at ginawa niya ang isang bagay na hindi pa nakikita ni Numan sa palasyo. Tumayo siya, nagmano sa akin sa paraang Pilipino at yumuko sa harap ng bilao ng bagoong. Natahimik ang buong silid. Pagkatapos ay nagsalita siya sa nanginginig na boses, Ali, patawarin mo ako. Pinagtawanan ko ang pagkaing Pilipino. Pero ngayon, kailangan kong humingi ng tawad sa harap ng lahat. Ito ang pinakadakilang pagkain na natikman ko. Tumulo ang kanyang mga luha. Tumayo ang sheikh at nagsalita sa isang malakas na boses. Mula ngayon, ang handaan ng pagiging sapat ang magiging pangunahing menu sa lahat ng handaan ng maharlika. At si Ali Al Maktoum, ikaw ang magiging head chef magpakailanman. Tumayo ang lahat at pumalakpak, marami ang umiiyak. Napaluhod ako, humahagulgol. Nilapitan ako ni Prince Fazan, niyakap ng mahigpit, at bumulong, tinuruan mo ang isang Arabong tulad ko na malaman ang kahulugan ng sapat. Salamat. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong mundo. Ang maharlikang pamilya ng Dubai ay naghain ng bagoong at lahat ay natahimik sa loob ng 10 segundo. Tumayo ako sa rooftop ng palasyo, nakatingin sa disyerto na dati ay mayabang at nagmano patungo sa silangan. Salamat Pilipinas. Salamat Lola Maria, Lolo Renato, Mang Jose. Salamat sa isang banga ng bagoong
na nagpabago sa isang buong angkan. Alam ko na ngayon kung ano ang tunay na himala. Hindi ito ang pagpapakain sa mayayaman. Ito ay ang pagpapaunawa sa kanila na ang tunay na kaligayahan ay wala sa presyo ng pagkain, kundi sa ngiti ng taong kumain at nabusog ang puso. At iyon ang katapusan ng 7 araw, na paglalakbay na nagpabago sa isang Arabo upang maging isang Pilipino sa puso, magpakailanman. 1 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa isang bagong kusina sa palasyo. Ang dating puno ng ginto at marmol ay mayroon ng isang sulok na para sa Pilipinas. Ang itim na kawali ni Lola Maria ay nakasabit ng may karangalan. Ang mga mamahaling mortar and pestle ay pinalitan ng lumang pandikdik na bato ni Lolo Renato. 10 banga ng bagoong napadala ni Lola, buwan-buwan ang nakalinya. Nakatanggap ako ng sulat mula kay Sheikh Mohammed. Ali, gusto kong ikaw ang mag-ayos ng pinakamalaking handaan sa kasaysayan ng palasyo. 100 bansa ang panauhin. At gusto kong lahat ay pagkaing Pilipino dahil natutunan ko na ang tunay na kadakilaan ay wala sa presyo, kundi sa ngiti ng mga kumakain. Tinawagan ko si Lola Maria. Lola, kailangan po namin ng tulong ninyo para magpakain ng 100 bansa. Tumawa si Lola. Marami akong kaibigan, iho. Ilan ba ang kailangan mo? 3 araw ang lumipas. 2 chartered plane ang lumapag sa Dubai. Puno ito ng 70 Pilipinong kusinero. Sina Lola Maria, Lolo Renato, Mang Jose at mga taga-baryo mula sa Pampanga. Simple ang kanilang mga damit, ngunit ang kanilang mga ngiti ay nagliwanag sa buong disyerto. Ang handaan ay ginanap sa palasyo. 1 kilometrong haba ng mesa, mga hari, reyna at bilyonaryo mula sa buong mundo. Pumasok sila suot ang kanilang mamahaling damit, ngunit nang makita nila ang mga bilao, kumunot ang kanilang mga noo. Tumayo ako sa entablado. Ngayon, inihahain ko sa inyo ang handaan ng pagiging sapat. Isang handaan na bumuhay sa mga Pilipino sa loob ng libu-libong taon. At ngayon, sana'y buhayin nito ang inyong mga puso. Naglakad ang 70 kusinerong Pilipino, dala ang mga bilao ng bagoong, pritong isda, sinigang, adobo, pansit. Ang amoy ng pagkaing Pilipino ay kumalat sa buong palasyo. 1 minuto ang lumipas, walang nagsasalita, tanging ang tunog ng mga kubyertos. 10 minuto ang lumipas, tumayo ang hari ng Inglaterra, nagmano sa mga kusinero at sinabi sa nanginginig na boses, "This is the most beautiful meal I have ever had." 1 bilyonaryo mula sa Amerika ang lumapit sa akin, umiiyak. Nagbayad na ako ng milyon-milyong dolyar para sa isang pagkain, pero wala ni isa ang nakabusog sa puso ko tulad nito. Umakyat sa entablado si Sheikh Mohammed. Ngayong gabi, hindi lang kami maharlika ng Dubai. Kami ay bahagi ng pamilyang Pilipino. At ang handaang ito ay itatala sa aming kasaysayan bilang araw na natutunan namin na ang tunay na kadakilaan ay ang magpangiti ng libu-libong tao gamit ang isang banga ng bagoong. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Niyakap ako ni Lola Maria. "Nagawa mo, iho." Umiyak ako sa kanyang balikat. Nang gabing iyon, tumayo ako sa rooftop. Ang disyerto na dati malamig ay naging mainit dahil sa ngiti ng libu-libong tao. Nagmano ako patungo sa silangan at bumulong, "Pilipinas, salamat sa pagtuturo sa isang Arabong. Tulad ko na ang tunay na kaligayahan ay wala sa pagkakaroon ng marami, kundi sa pagbabahagi ng sapat." At sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang tunay na himala ay hindi ang pagpapakain sa maharlika ng bagoong. Ito ay ang pagpapaunawa sa kanila kung bakit nakangiti pa rin ang mga Pilipino kahit kaunti lang ang mayroon sila. Iyon ang pinakamalalim na aral na ibinigay sa akin ng Pilipinas, ang aral na tinatawag na kasapatan. 5 taon ang lumipas, nakatayo ako muli sa harap ng NAIA, hindi bilang isang mayabang na turista, hindi bilang chef ng Dubai, kundi bilang si Ali, isang Pilipino sa puso. Nakasuot ako ng simpleng damit. Ang tanging dala ko ay isang bag na may laman na huling banga ng bagoong na ginawa ni Lola Maria bago siya pumanaw 3 buwan na ang nakalipas. Wala na si Lola, wala na si Lolo, wala na rin si Mang Jose. Ngunit ang kanilang mga aral ay nananatili sa aking puso. Ang van ni Mang Jose ay naghihintay, ngunit isang binata ang driver. "Ako po si Anton, apo ni Mang Jose." Ngumiti ako. Dinala niya ako sa simbahan sa Pampanga, ang lugar na naging tahanan ko sa loob ng 7 araw. Pumasok ako sa bakuran. Doon, may isang bagong karatula, libreng paaralan, sa pagluluto ni Lola Maria. Itinatag ni Ali Al Maktoum para sa mga ulila at mahihirap sa buong Pilipinas.
Sa ilalim nito ay ang litrato ni na Lola, Lolo, Mang Jose at ako. Napaluhod ako at nagdasal. 200 batang ulila ang tumakbo palabas upang salubungin ako. Tito Ali, nagbalik ka na. Niyakap ko silang lahat. Hindi ako nag-iisang bumalik. Dala ko sa puso ko sina Lola, Lolo at Mang Jose. Nang gabing iyon, naghanda kami ng malaking salo-salo. Ako mismo ang gumawa ng bagoong mula sa huling banga ni Lola. Kinain ng mga bata ang lahat. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagmano sa akin. Humagulgol ako. Bago matulog, tumayo ako sa tabi ng ilog. Hinalikan ko ang walang lamang banga at bumulong sa hangin. Lola, Lolo, nagtagumpay po ako. Ang isang banga ninyo ng bagoong ay nagpapakain na ngayon sa mga ulila sa buong mundo. Ang kusina ni Lola ay mayroon ng 200 sangay sa 5 kontinente. Lahat ay nagbibigay ng donasyon sa mga ulila. At lahat ay gumagamit pa rin ng itim at lumang kawali. Ang hangin ay dumampi sa akin, parang haplos ni Lola Maria. Nagmano ako sa ilog, sa langit, sa lupang Pilipinas, at sinabi ang huling pangungusap na gusto kong sabihin sa loob ng 5 taon. Pilipinas, salamat sa paggawa sa isang Arabo na maging isang ganap na tao. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa ngiti ng isang batang ulila na nabusog at sa luha ng isang mayaman na natutunan ang salitang sapat. Bumalik ako sa paaralan. Bukas ng umaga, gigising ako para magluto para sa 200 na bata tulad ng ginawa ni Lola Maria at gagawin ko ito hanggang sa huling araw ng aking buhay. Dahil alam ko na, ang tunay na himala ng Pilipinas ay hindi ang pagpapaiyak sa mayayaman, kundi ang pagpapangiti sa mahihirap, araw-araw, magpakailanman. Ako si Ali Al Maktoum. Dati akong chef ng maharlikang pamilya ng Dubai. Dati akong mayabang. Dati kong hinamak ang Pilipinas. Ngunit ngayon, ako ay isang ulila na tumanggap ng pagmamahal mula sa lupang Pilipino at gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay upang suklian ang pagmamahal na iyon sa pamamagitan ng isang banga ng bagoong at 1,000 ngiti. Magandang araw po, nakauwi na ako.